just a crown. May duties and responsibilities ako as the new campus queen. Tsaka, yung labanan na sinasabi mo, nag-iisa ka lang dun eh. I'm not competing with you. Matapang ka. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggat may sumusuporta at nagmamahal sa akin. I have my friends. I have my family. Kaya, hindi ako natatakot sa'yo. Your threats are meaningless to me. They're so useless. You can call me a loser, but at least I was real. Something you'll never be. Excuse me? At least ako, naging totoo kay Wesley. Eh, ikaw, puro fake filter, fake flex. Fake flex. So, umaasa ka pa rin talaga na babalikan ka niya? No. Pero, kung totoo man yung pinakita niya sa akin, then, good. Kasi hindi ko naman kailangan kaya yung kabaitan ko. Minsan, kahit bato, natutunaw pag genuine. What if ako talaga ang mahal niya? In your dreams? What if ikaw yung nightmare that he woke up from? That's... Tama. Sana nga ikaw pa rin ang may hawak sa puso ni Wesley. Kasi ako, kaya kong tanggapin na niloko niya ako eh. Hindi naman siya kawalan kasi ang dami naman nagmamahal sa akin. Pero ikaw, parang hindi ka pa rin marunong tumanggap ng pagkatalo. Diba? Kaya mo bang tanggapin pag sinabi niya sa'yo, Tali, hindi na kita mahal. Hoy, Bel. Ano naman, Tali? Napahiya ako dun sa mga kaibigan ko, ha? And guess what? Hindi ko yung palalampasin. Oh, sayang naman. Akala ko kasi immune ka na sa kahihiyan. Kasi lifestyle mo na yan, di ba? Di ba, ikaw naman ang nagsimula ng Let's Ruin Belle's Life Side Quest? Weird. Ba't parang ikaw pa yung offended? Di ba ikaw yung naglagay ng cake sa face ko? Something's not adding up. Or maybe, sinabi niya yun sa'yo? Borrow. What have you done? Ang importante, masaya ka. Yun ang importante sa akin. At lagi mong tatandaan. Sundin mo kung ano tinitibok ng puso mo. And just be yourself. Thank you. Thank you, Dad. Oh, Belle. Daddy's always here for you, huh? Always. Thank you, Dad. Thank you. Dad, nakausap kita. Lumala kasi yung ko. Kahit anong bigat ang nararamdaman ko, nawawala sa akin dahil sa'yo. Thank you, Dad. Thank you. Thank you. Minsan nga, iniisip ko na sana mahanap ko na yung totoong nanay ko. Baka pag nakita niya ako, magbagong isip niya kung ba't niya ako pinamigay. Baka pag nakita niya ako, mahalin na niya ako.
Dad, wala po ba talaga kayong information tungkol sa totoong magulang ko? Anak, alam kong malaki pagkukulang ng Mami Via mo. Pero, sinusubukan ko naman punuan yun eh. Kung ano man pagkukulang niya. And I'm really trying my best. Hindi pa ba sapat yun? Yung pagmamahal ko sa'yo at pag-aalaga ko sa'yo, Bel? Dad, syempre, pagdating sa'yo, sobrang-sobra nga eh. So, bakit kailangan mo pa hanapin yung mga tunay mong magulang? Para mabuo ako, Dad. Parang may kulang sa pagkatao ko eh. At ramdam ko yun kapag pinaparamdam sa akin yun ni Mommy na hindi talaga ako galing sa kanya. Baka sakaling pag nahanap ko na yung missing piece sa buhay ko, baka matutunan kong mahalin at tanggapin yung sitwasyon ko. I'm sorry, Dad. Pero may mga bagay na kulang sa buhay ko na hindi niyo kayang punan. Okay lang po ako. Sorry sigurado ka ba? Sige na po. Puntahan niyo po si Tyrone. Sabihin niyo po na wala na po siyang kaso. Tawagan ko na po yung presinto. Sabihin ko na i-release ko na po siya sa kulungan. Sige na po. Salamat Napakabuti mo talaga. Salamat, maraming salamat. Naniniwala naman po ako na mabuting tao si Tyrone. Alam ko naman na hindi niya ako sasaktan. Paano kayo ng mami mo? Okay lang po. Sanay naman po ako kay Mommy. Parati niya pinapamukha sa akin na ampuan lang ako. Lalong-lalo na pag may nagagawa akong di niya gusto. Intindihin mo na lang yung mami mo Pero tao rin po ako eh. Minsan, iniisip ko na sana di na lang siyang umampon sa akin. Pero, wala naman po siyang kasalanan eh. Pero, yung tunay kong magulang, sila ang dapat sisisihin. Sila ang dapat managot. Ba't ba nila ako iniwan? Ba't ba nila ako pinamigay? Bakit nang bait mo sa akin after everything I did to you? Including yung nangyari sa park. Nung nahulog ako sa cliff. Don't worry. Kung ano man nangyari doon, napatawad na kita. Pero nakarma naman ako. I mean, tingnan mo ano nangyayari sa akin ngayon. Huwag mo sabihin yun, Tali. Wala naman deserve masaktan ng ganito. Thank you dahil dumating ka at hindi mo ko iniwan. Well, nung nahulog ako sa cliff, di nyo naman ako iniwan ni Tyrone, di ba? Dinala niyo nga ako sa ospital eh. Kaya, naintindihan kita. Yung pain, yung takot.
yung helplessness, walang dapat ina-abandon. Bilang isang kabataang Pilipino sa makabagong panahon, naniniwala po ako na ang technology ay hindi po distraction. It can be used for an important matter. I believe that us Filipinos can achieve one common goal, which is to protect our Earth. Sa pamamagitan ng social media, pwede tayong magbahagi ng kaalaman tungkol sa tamang segregation ng basura, pagtitipid sa kuryente, at paggamit ng mga produktong eco-friendly. Sa kabila ng abalang pamumuhay, pwede po tayong maglaan ng oras para sa mga simpleng gawain tulad ng pagtatanim ng halaman sa bakuran, paggagamit ng reusable bags, at pag-iwas sa single-usage plastics. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag pinagsama-sama, ay may malaking epekto sa kalikasan. Sa puso ng bawat Pilipino, naroroon ang malasakit sa inang kalikasan. Sama-sama po tayong kikilos dahil ang tunay na kagandahan ay makikita sa ating mga gawain may malasakit sa kapaligiran. At kahit pa paulit-ulit kang bumagsak, magkamali, o pumalpak, kagaya po yung nangyari sa akin kanina sa stage, patuloy-tuloy lang po tayong lumaban at bumangon. Dahil sa bawat pagbangon, naroon ang lakas, ang pag-asa. Maraming salamat po.